Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal, ang mga kinilala, hindi pa nakikilala, at patuloy na kinikilala ang kanilang pong kabanalan. At nawa, ang misang ito ay magbigay sa atin ng pag-asa na tulad nila na nagtagumpay sa larangan ng pagkikibaka, paglalakbay sa buhay kabanalan, ay atin din nawa itong matamo at matanggap o matamasa pagdating ng araw. Mapagsumikapan nawa nating mabuhay ng may kabanalan at kapayakan. Aminin natin ngayon ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Nalinya tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinagkaloob mo ang aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan, ang katgitingan ng lahat ng mga banal. Iniluluhog namin pakundangan sa napakaraming dumadalangin na papawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Payag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel. Taglay ang patatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag munang ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang malingkod na ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buwat sa 12 lipi ng Israel. Pagkatapos nooy, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ni numan.
Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at mayawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na kaluluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng mga anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila ay nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matanda, sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sinong ang ahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoon Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon, ang sino man lumalapit sa Diyos, sila lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at yan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit, hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparito muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya sapagkat makikita natin Siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang bagabahayag ng Uding Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga naapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga magpagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang nagmimithi na makatutupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakalob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng mga daan ng ipagkakasundo, sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapapalad kayo kapag dahil sa akin inalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig, pinagwiwikaan ng lahat ng mga uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Pagdiwang kayo't magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Mga kapanalig, ang buting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kung babasahin po natin ang unang pagbasa, parang malulungkot tayo. Alam mo kung bakit? Kasi ang maliligtas lang, 144,000. Imagine mo na lang, kapanalig, 1 bilyon na tayong Katoliko. Paano natin i-compute to? Pero kay mo na ng pag-asa mga kabanalig, sapagkat kung babasahin po natin o interpret po natin ang kahulugan ng 144,000. Nasaan si Jeffrey? Andyan. Ayan. Tatanungin ko lang sana kayo Marunong ba kayo sa mathematics? Ikaw kapatid, marunong ka sa mathematics. Tanungin kita ha. Mag-addition tayo. 12 times 12. 144. 12 tribes of Israel, 12 apostles of Jesus Christ. So ilan na yan? I-times mo. 144. Ngayon, nasaan tayo dun? Sa 144. Kung babasahin po natin ang salitang 144,000, ang makikita po natin dun yung 1,000. Pag binanggit mo po yung salitang 1,000 sa Hebrew, ibig sabihin nun marami. So ngayon, 144 times 1,000. 144,000. At yung 1,000 na yun, dun po tayo kabilang sapagkat sinabi dito, marami, libo. Sinabi yun Kaya mga kapanalig, huwag tayo mawala ng pag-asa. Kung mananatili po tayong tapat, ay mapapabilang tayo doon sa 144,000 na yun. 144,000 means yung 12 tribes, 12 apostles, plus thousands, libo. Sabi niya, ang nandun sa harapan, nagpapatira pa at sumasamba sa Diyos
At ito'y yung 140, doon tayo kabilang doon sa 12 apostles. Bakit? Kasi nga, sino ba yung apostle of Spain? Si Santiago. Si Santiago at ang mga Espanyol na pinangaralan ni Santiago, sila naman ngayon ang nagpunta dito sa ating bansa upang tayo pangaralan at tayo naging Kristiyano. Kaya nga, huwag na tayong mawalan ng pag-asa. Pero dumako tayo sa Ebanghelyo, mga kapanalig. Alam nyo, bakit kaya ganun si Jesus, no? Lagi niya, yung mga pinipili ni Jesus Christ, yung mga sinasabi niya, bakit bigyan niyo, basahin niyo Ebanghelyo. Sabi niya, mapalad kayong mga mahihirap na walang inaasahan kundi ang Diyos. Mahirap na nga siya, mahirap pa yung mga pinapipili niya. Yung mga choices. No? Yung turo ni Jesus, mga kapanalig, kung babalikan po natin, puro pabor sa mga mahihirap. Di ba? Mapapalad kayo na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Mapapalad kayo mga aba. Sabi sa Ingles, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Tapos, yung may mga marangyang buhay, yung mga nagsikap na pinagpala din ng Diyos, hinahamon niya. Anong hamon niya? Ipagbili niyo yung kayamanan at sumunod sa akin. Ibig sabihin nito, huwag tayong maging attached too much sa kayamanan. Bagkus gamitin natin to upang tayo ay maging mayaman sa makalangit na biyaya. At anong sabi pa ni Jesus? Kung babalikan po natin mga kapanalig, kung gusto mong sumunod sa akin, ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian. Di naghirap ka. Pagawa mo doon sa mayayaman to, hindi, mahirapan sila. Pero, tapos pansinin ninyo, saan ipinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Mahirap pa rin. Saan siya, nung namatay siya, saan siya nilibig? Sa libingan na hindi kanya. Hiniram pa. Sa libingan ng hindi niya, ng kanyang katagasunod, si Joseph Arimatea. Tingnan nyo. Di ba? Hindi niya sa sariling libingan. Sa libingan pa ng ibang tao. Ganon ang pagpili ni Jesus sa kahirapan. Mas pinili niya. Pero yung paghihirap niya, hindi yung tinatawag na inflicted poverty. Kung hindi, ang paghihirap ni Jesus ay malayang pagpili. Chosen poverty. Malayang pagpili yun. Kaya natatandaan ko si St. Francis of Assisi. At anong sabi niya? When you are empty of worldly cares, you will be rich with heavenly grace. Tagalogin natin. Kapag ikaw ay walang alalahanin sa mundong ito, ay magiging mayaman ka sa biyaya mula o sa mga makalangit na biyaya. Alam niyo kung bakit? Doon lang naman tayo na mapupuno ng makalangit na grasya at biyaya when we learn to empty ourselves. When we learn to empty ourselves, we're able to reach what we are longing for. At ano yun? Yung heavenly blessing. Kaya nga mga kapanalig,
tayo po ay inaasahan, na mas magiging malaya sa ganap na pagpili natin sa makalangit na biyaya. At sana, sa pagyakap natin sa tinatawag po nilang chosen poverty, ay tinuturuan tayo sa kahalagahan ng mas malalim na pag-unawa ukol sa tunay na kayamanan at hindi ito nakabatay sa tinatawag nilang material na bagay. Kaya nga't sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo, ang tunay na kasiyahan ay biyaya, at biyaya ay nagmumula saan? Sa kapakumbabaan, sa pagiging maamo, sa pagiging totoo at tama, at hindi po sa panlabas at material. Higit sa lahat, anong itinuturo sa atin ng chosen poverty? Ang itinuturo po sa atin nito ay ang ating malalim na pagsalig, paniniwala, pagtitiwala sa tinatawag nilang divine sustenance o yung tinatawag nilang God's providential care. Kaya nga mga kabanalig, by letting go, ito yung sinabi ko kanina, by letting go of our material attachment, we learn to trust in God's faithfulness. Recognizing na ang lahat ng meron tayo is the handiwork, is hand and work of God sa buhay natin. Kaya nga mga kapanalig, bago ko po tapusin ang aking pagninilay, ay mag-iiwan po ako ng isang hamon. At ang hamon na ito ay perseverance in what? Living out not an inflicted poverty, kundi chosen poverty in a world often values na kung saan ang mundo mas pinahalagahan ang yaman, kapangyarihan, at karangalan. Tayo po'y hinahamon ng ating pagbasa at ng kapistahan ng mga banal na silang lahat, sigurado ko, mas pinili nila ang chosen poverty. At yung mga mayayaman doon, mas pinili nila ang sila'y mag-abot sa pangangailangan ng iba. At as they empty themselves, they realize yung wisdom ng anong meron sa Ebanghelyo. Yung ano yun, na we should understand that chosen poverty will help us to trouble lightly. Amen. Sumasampalataya ako. Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kabanalig, tayo'y dumulog sa ating Panginoon kasama ng lahat ng mga banal
Sabihin natin, sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eucharistia ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ama ng kabanalan at biyaya, iniaalay namin ang aming mga kahilingan at kahilingan ng mga panalig namin na patuloy po nag-aalay ng panalangin sa misang ito. At ang mga panalangin ng Mahal na Birheng Maria at ang lahat ng mga banal, taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Niling namin ito sa ngani Kristo, naming Panginoon. Amen. Aming hatid, alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Manalangin kayo mga kabanalig, ating paghahain, ikalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang aming mga alay, ang paghahain namin bilang pagpaparangal sa lahat ng mga banal, ipagkaloob mong madama namin ang pagmamalasakit sa aming kapanganan na mga banal kapiling mo sa langit sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyong Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon niloob mong maging tampok ang mamamayan sa banal na lungsod, sa lungsod naming Jerusalem, na nagtitipon sa kapanalig namin, na sa iyong masaya kaming dumudulog, sapagkat kami nananalig ng lubos
Kaming sambayanan mo ngayon natutuwa sa iyong pagdadakila sa aming kapwa. Siya'y naghahandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kaya't kaysa ng mga anghel, nagsisiyawit ang papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, ngayong banal mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na handog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang kapunan, hinawakan niyang kalis, muli ka pinasalamatan, hinabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ang aking dugo, ng bago't walang gangtipan. Ang aking dugo nibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natupos mong tunay. Ang Jesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong mga anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kay magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo, mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kaming lahat sa pag-ibig. Kaysa po naming Papa, si Honesto, naming Obispo, Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asa na sila muli mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ang mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ni Kristo at kay Kristo, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ngayon, dasalin natin ang panalangin tinuro niya.
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami at sa atang masama, pagkalooban kami ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, iluyo sa kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw pagkabahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayin mo, Panginoon, ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan, magasing kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon lagi sumainyo. At sumayo rin. Magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Mga kapanalig, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos, ang anak ng Ama. Mapapalad tayong nagtitiwala sa Kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Amang mapagmahal,
Pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, ay pinakikiusap namin ngayon puspos ng Espiritu Santo na pakundangan sa kagalang-galang na pagpapakasakit ng lahat. Hinihiling namin sa iyong kagandahang loob naming pinakinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito ng mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa langit sa bayan naming totoo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at tanggapin niyo ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay nihandog na. Humayo kayo, manatiling tapat na alagad ni Kristo. Salamat sa Diyos.